Wala naman ako ninakaw. Bira naman. Binamura ko. Araw-araw. Lahat ng text na nandiyan naman. Di ako sumasagot sa text niya kasi ayaw ko mabutasan. So guys, ito ang pinakamainit na issue ngayon guys sa loob ng Kalingap. No, ito nga pagpapalayas kay Dr. Love. So, yan, humingi lang ako ng segundong video clips no, galing sa vlog ni Kuya Bal. Shout out kay Kuya Bal. Yan. Guys, supportan din natin si Kuya Bal. Maiksi lang po yun ha. Hindi po ganun kahaba. So, wag nyo na pong pansinin. So, dito guys, ang pag-usapan natin ngayon, itong nangyayari kay Dr. Love. Mga kababayan, mga kalingap, mga kapatid. Ano na ang nangyari sa iyo, Doc? Ano ang nangyari? Bakit biglang nagkaganito ang takbo ng buhay mo? Nakaraan lang hindi ko inisip na magkaganito. Dito guys, na mapansin naman ninyo, mapansin naman nyo dito guys na umiiyak na si Dr. Love no? Talagang yung tono ni Dr. Love sa pagtatanong ni Kuya Bal na pinapalayas na kami dito, kita naman guys ninyo sa mukha ni Dr. Love na bumigay na si Dr. Love. Umiyak na si Dr. Love. Akala ko ba, Dok, tigasing ka? Dapat pag mga ganyan, Dok, huwag ka magpalambot-lambot. Huwag mo ipakita dyan sa bus mo na ikay malambot. Kilala ka ba na lumalaban? Bakit dito? Parang humihina ka na. Pero guys, no, unawain din natin kasi mabigat itong pinagdadaanan ni Dr. Love ngayon. No, dito guys, gagawa lang tayo ng reaction. Pero bago tayo magpatuloy, sana po sa mga viewers natin, suportahan po natin si Kuya Bal, yan, si Kalingap Rab. At siyempre, suportahan na rin natin guys ang lahat po ng reaktor ng Kalingap. Lahat po ng reaktor ng Kalingap, suportahan ninyo. So ito, balik na tayo. Dito guys, sa nangyayari kay Dr. Love, mahirap itong pinagdadaanan ni Dr. Love ha. Mahirap ito. Kung napanood ninyo ang vlog ni Kuya Bal, no? Pinanood natin ang vlog ni Kuya Bal, mukhang sa ngayon guys, mahirap itong palalayasin ka ora-orada. Mahirap yung ganun Di ba, palalayasin ka na kung saan, naging komportable ka na dyan sa bahay, pero palalayasin ka. Kaso nga lamang, di ba, inamin man talaga ni Dr. Love na hindi kanya ang bahay. May mga ipinagalaban si Dr. Love na nakapangalan daw sa kanya itong bahay. Siya daw nagbayad ng doon sa assessor's office. Pero alam nyo, Doc, ito pa yung kaibigan. Kayo, mga viewers, magpayo na rin kayo. No, hindi po dito natin kailangan na iba si Dr. Love. Ayaw ko po na may makita ako dyan. Sa iba kasing mga nag-reaction, nakita ko doon, binaba si Dr. Love, karma daw. Wag naman. Wag no. Kung galit man kayo kay Dr. Love, iwasan po ninyo guys ang magbitaw ng mga malalalim na salita at hindi kaaya-aya. Bakit? Bakit ko sinasabi ito? Paano kung sa inyo mangyari? Sa ngayon, hindi nangyari sa inyo, kaya kung magsalita kayo kay Dr. Love, karma daw kay Dr. Love, mayabang si Dr. Love. Alam nyo, itong mga panahong ito, ang kailangan ni Dr. Love sa atin, payo, advice, pampalakas loob, ma-inspired si Dr. Love. Hindi natin siya pwede ditong ibaon ng ibaon dahil yung isang paa ni Dr. Love nakabaon na Diba? So dito guys, ipinapakita ni Dr. Love na yung tinitira niyang bahay, hindi kanya. Alam niyo po, kahit saan natin tingnan, saan anggulo tingnan, wala kang laban dito, Doc. Bakit? Hindi man ikaw ang gumastos dyan. Nandoon na tayo. Diba? Ito mga viewers, sa inyong pagpanood, ano ba ang inyong masasabi? Nandoon na tayo, ang sinasabi ni Dr. Love. Nagpakahirap din naman ako dyan. Ako nakikipaglaban dyan. Ako naglakad ng lahat. Ganon pa man, Dok. Ang perang ginastos dyan, hindi man sa iyo. Hindi man yan maitayo ang bahay na yan na milyon ang ginastos kung hindi pera ng sponsor. Natural, kukunin niya yan. Kumbaga siguro, ang sinabi lang ng sponsor, tumira kayo dyan, pero anytime na palisin ko kayo, umalis kayo. At ito na nga,
ito na nga, no, nagkaroon ng pagkakataon na siguro may mga dahilan, hindi lang natin alam, baka may disgusto ang sponsor kay Dr. Lab. Kaya nagkakaganyan. Tingnan nyo guys, ang itsura ni Dr. Lab. Oh. Talagang napuruhan si Dr. Lab dito. Napuruhan si Dr. Lab dito. Alam nyo po, sa totoo lang, Doc, ito advice ko kay Dr. Lab. Ako muna, mga viewers, magbigay kayo, comment kayo dyan sa baba kung ano ba talaga na. Pero iwasan po guys ang mga below the belt. Ha? Iwasan yung salitang karma, iwasan yung salitang dapat lang sa'yo yan. Huwag ganun. Hindi ito oras para ganun ang sasabihin natin. Ako ang advice ko kay Dr. Lab, mas mainam Dok para magkaroon ka ng peace of mind. Ito, diretsahan tayo guys. Walang paligoy-ligoy. Mas mainam Dok para magkaroon ka ng peace of mind. Iwanan mo na yung bahay na yan as soon as possible. Kasi hanggat nandyan ka nakatira, Dok, hindi ka titigilan. Hindi ka titigilan ng mga yan. Unang-una, yung mga baser mo nandyan. Mas mainam ipakita mo sa kanila, kaya mong tumayo. Mangupahan ka. Ako nga, sa tagal-tagal ko na sa Kalingap, Dok, wala akong sariling bahay. Nangungupahan ako hanggang ngayon. Bakit? Alam ko kasi ang mangyayari pagdating sa dulo. Pag hindi na kayo magkakasundo ng sponsor mo, pag hindi na kayo magkakabati, hindi na kayo nagkakaayos, may mangyayari at mangyayari, lalo na kung nakatira ka sa pamamahay na kung saan siya ang gumastos. Alam niyo, totoo lang, ako ayaw ko. Kung ako tanungin ninyo, siguro guys, kung ako tumanggap lang ng tulong, kung ako tumanggap lang sa mga nag-aalok na pabahayan ka namin, tulungan ka namin magkabahay, matagal na ako nagkabahay. Pero ayaw na ayaw ko. Bakit? Ayaw kasi ng pamilya ko, ayaw ng asawa ko, ayaw ng mga anak ko. Kasi ang sasabihin nila, paano bandang huli? Pag kinuha yan, di alis tayo. So ito na yung nangyayari kay Dr. Lab. Na pag kinuha, alis ka talaga. Oo, huwag kang magtiwala. Isipin mo na lang ha, bakit sa gagastos ng milyon-milyon sa bahay na yan, tapos ibibigay lang sa'yo? Kalukuhan yun. Kalukuhan yun. Hindi po yan totoo. Ang isang tao, hindi ka man niya kamag-anak, gagastusan ka niya para lang sa sarili mong bahay, na alam naman niya na kumikita ka, alam naman niya na may kakayahan ka magkaroon ng bahay. Kaya ka lang dyan pinatira kasi kailangan ka niya. Kailangan niyang may caretaker sa bahay na yan. Pero ibig sabihin, ibibigay sa'yo malabo. Malabo talaga. Kaya mas mainam Dok para sa akin, umalis ka dyan, no? Maghanap ka ng sariling bahay para magkaroon ka ng kapayapaan sa sarili mo. Tapos, kahit maliit na bahay, para sa akin kasi, no? Kung ako tanungin ninyo guys, mas gusto kong kahit kubo ang bahay ko, kahit isang kwarto lang yan, basta, wala pong mangingialam sa akin. Kahit sabihin nilang, tagal-tagal mo na sa Kalingap, wala kang natayong bahay. Ano ngayon? At least, nakatira ako. Kubo man yan, pero sa sarili ko. Hindi ako umasa sa sponsor. Sa totoo lang, bihira kasi guys, bihira talaga, no? Sa mga sponsor na kapag nagbigay sa'yo, kahit magkagalit kayo, walang imik. Pagdating ng araw kasi, manunumba talaga. Bibilangan ka, hahanapan ka, lahat ng ibinibigay. How much more kung patayuan ka ng milyong bahay? Isipin mo na lang yung sponsor mo, Dok. May mga kamag-anak din niya nangangailangan ng tulong. Bago niya ibigay niya muna doon. Yun na lang isipin natin. Kaya mas mainam talaga, magpagawa ka ng sarili mong bahay, sa sarili mong pawis at huwag mong i-vlog. O pwede mo man sigurong i-vlog paminsan-minsan, pero yung i-vlog mo araw-araw, mababas ka talaga kasi ang iisipin ng viewers niyan. Kaya mo binablog araw-araw kasi gusto mo ng sponsor, gusto mo may tumulong. Wag. Ako lang, para sa akin lang to guys, na hindi man kami pare-parehas. Pero para sa akin, kaya sa tagal ko na dito 5 years na ako, wala akong sariling bahay. Mayroon ako Lingap Center. Nangungupahan pa rin kami ng asawa ko, yung tinitira ng mga anak ko sa school. Bakit? Ayaw kasi namin na pagdating ng araw, sasabihin na kapag tapos ang anak mo, pero ang nagbabayad sa apartment mo, ibang tao. Nanirahan niya sa dait, pero nagpagawa nakatira yan sa magandang bahay, pero hindi siya ang gumastos. Hindi mo talaga pwedeng maipagmalaki. Hindi mo pwedeng maipagmalaki yan.
Sige, paano mo may pagmalaki? Sabihin mo, ang ganda ng bahay ko. Ang ganda-ganda. Sulit na sulit ang pagkagawa. Ialam ng viewers na ang gumastos dyan hindi ikaw eh. Siguro may ginastos ka man, kalahati hindi sa'yo. Hindi mo pa rin yan maaaring sa'yo. Ito guys, sa sariling akin lang. At ang masakit pa dyan, pagdating nga ng araw, itong sinasabi ko na pagdating ng araw, pag hindi na kayo magkakasundo, tsak, may marinig kang mga salita. Tinan mo, nangyari kay Dr. Lab. Tinan mo, Dok. Kaya mas mainam, no? Mas mainam para sa akin, wag ho kayong umasa, wag ho kayong magpagawa ng bahay ni iasa ninyo sa iba. Mas mainam talaga sa sarili nyong kita. Ikagaya naman kay Dr. Lab, hindi naman lingid sa kaalaman natin, malakas kumita. Kaya nga, si Dr. Lab nakabili ng sasakyan cash. Kung ang binili niya sa sasakyan, pinagawa niya ng bahay, amount 500,000, 2 kwarto, 2 kayo ng asawa mo, ayos na yun. Di ba? Kung ang problema lang talaga, kung maniwala ka talaga sa sponsor, tingnan mo, si Dr. Lab na paniwala kasi maganda man ang samahan nila nung umpisa. Di ba nung umpisa maganda Kaya nga si Dr. Lab umabot ng ganyan, kaya nga sa tumira dyan Kaso nga lamang, pag umabot nga rin sa sukdulan na rin, hindi na kayo magkakasundo, kagaya nitong naranasan ni Dr. Lab, na minumura na siya, hindi na siya mapapalagay, wala na siyang kapayapaan. Kung baga hindi ka na makakatulog ng maayos at mamalas-malasin ka pa, baka magkaroon ka pa ng stress at mauwi sa depression. Kasi paano ka makatulog ng maayos? Kung maya-maya tatawagan ka, mumurahin ka, makakatanggap ka ng salita na hindi maganda, wala kang kapayapaan. Magkaroon ka lang, Dok, ng kapayapaan, ha? Tingnan mo ako, Dok, may kapayapaan ako dito sa center. Alam mo kung bakit? Wala kasing tumulong nitong iba kundi ako lang. Hindi ko to pinakita ng pinagawa ko to Yan ang pinagkaiba. Walang nakakaalam na pinagawa ko to kasi itinago ko ito kay Kuya Bal, itong lingap center ko. Kaso nga lang, hindi bahay. Pero may matambayan ako. May matulugan ako. Maglatag lang ako ng pulling bed. Makakatulog na ako nang wala akong inaalala. Alam niyo po, hindi. Yung iba sasabihin, hindi mas maganda para maging proud, mag-inspired sila. Mag-inspired sila kung ikaw mismo ang gumastos at hindi ka tumanggap yan ng tulong. Pero the time na tumanggap ka ng tulong at ang sponsor, guys, hindi na kayo magkasundo at magkwento yan sa iba, goodbye ka. Etong lingap center ko, guys, walang pwedeng magsabi sa akin, nagbigay ako dyan 5,000, nagbigay ako dyan hollow blocks, nagbigay ako dyan yero. Wala. Kasi galing ito sa kita ko sa YouTube. Hindi ko man ito nililihim. Ito yung pruweba, lingap center 143 na income ko sa YouTube at pinagawa ko nito. Ngayon, wala naman tayong income na, wala tayong bahay. Magtiyaga muna tayo sa upa-upa. Diba? At least ang punto ko dito, wala kasi mangingialam sa'yo, guys. Kung ikaw ang bahay mo mismo tinirahan, pinagawa mo sa sarili mong katas. Paano yan? Itong ginawa, ganito kay Dr. Lab, naniwala siya. Sa sponsor niya, lupa, ang paggasto sa bahay, pero siya daw naglakad, siya daw ang nagpakahirap. Kahit saan korte kayo magpunta, hindi mo yan pwedeng ariing iyo. Bakit? Hindi nga ikaw ang gumastos. Pag tinanong ka sa korte, sino ba ang gumastos? Sino ba bumili ng lupa? Siya. Sino gumastos sa bahay? Siya. Anong papel mo dyan? Ba't ka ayaw mong umalis? Hindi, totoo lang kay Dr. Lab. Serious speaking, Dok, umalis ka dyan, Dok, para magkaroon ka ng kapayapaan. Ang habol ko talaga para kay Dr. Lab, magkaroon ka ng kapayapaan. Kahit gaano ka, Dok, kayaman, kahit gaano ka, Dok, kapaldo, kung wala ka, Dok, peace of mind, wala kang kapayapaan sa sarili mo, tinalo ka pa, Dok, ng isang basurero. Na ang isang basurero, pagayan-ganyan lang, pero mapayapa yan sila, kumakain, kasama ang pamilya. Kasi walang nanunumbat sa kanila. Sa totoo lang, real talk. Kahit gaano ka kapera kahit gaano ka kalakas kumita sa YouTube, kilala naman natin si Dr. Lab. Hindi nawawala sa top. Di ba? Papaano si Dr. Lab na bago ng YouTube?
Kaso lang, Dok, sa ganitong pangyayari, sa totoo lang, naawa ko kay Dr. Lab. Sa ganitong pangyayari kay Dr. Lab, tinalo ka pa, Dok, ng basurero na nagbabasura, na nasa kariton lang natutulog, pero nakakakain ng maayos at nagkakaroon sila ng peace of mind. Bakit? Wala pong pwedeng mangialam sa kanila. Bakit? Hindi sila tumatanggap galing sa sponsor. Di ba? Mapayapa sila. Yun nga lang. Basurahan nga lang. Madungis nga lang. Marumi. Pero nakakatulog silang 8 oras sa isang araw. Unlike dito kay Dr. Lab ngayon na dumaranas ng stress. Pati pamilya ni Dr. Lab damay. Guys, hindi na to biro itong kay Dr. Lab. Akala ko lang kasi dati, biro-biro lang ni Dr. Lab. Kilala naman si Dr. Lab, mahilig talaga yan sa ingayan, mahilig sa issue. Pero sa ganito guys, na umiyak na siya kanina ng pagpunta ni Kuya Bal, sabi ko, hindi na ito biro. Seryosong problema itong kinakaharap ni Dr. Lab sa ngayon. Oo. So yun ang payo ko. Kayo mga viewers, no, sabi ko nga sa inyo, ini-invite ko kayo. Please, wag po kayong magbitaw dyan ng below the belt kasi buburahin ko din yung komento. Magpayo kayo guys. Makatulong yan. Ibabasahin to ni Dr. Lab. Nanonood si Dr. Lab sa atin. Magbabasa yun ng comment. Kung siya ba'y nababas or hindi. Ako ang gusto ko. Huwag niyo pong ibas si Dr. Lab. Turuan natin. Turuan natin si Dr. Lab. Paano siya mawala dyan sa paano siya makaalis dyan sa kinakasadlakan ni Dr. Lab ngayon. Mahirap yan, ha? Paalisin ka na, ura-urada. Oo. So siguro, mas mainam talaga. Talagang umalis siya kasi kahit saan natin tinang anggulo, kahit saan si Dr. Lab, wala siyang laban dyan. Kasi nga inamin naman ni Dr. Lab na hindi man siya ang nagpagawa ng bahay. Mas mahirap naman doon sa sponsor kapag aangkinin mo yan. Baka may ilalabas pa ang sponsor ng matindi, mas lalo ka pang magulantang. So mas mainam para sa akin, Dok, maghanap ka na ng matitirahan, mangupahan ka lang. Wala mang masama, Dok, sa umpisang muli. Hindi po kabawasan ng pagkatao mo ang aminin mo ang totoo, umalis ka na dyan, ibigay mo na yan sa kanila. Kasi sila man talaga ang gumastos dyan. Sila man talaga ang naglabas dyan ng milyon-milyon pera. Ikaw wala man, inamin mo man yan. Yun nga lang, ang habol mo lang, yung pagod mo. Yung tinrabaho mo dyan. Pero, ganun pa man, wala pa rin yan. Nonsense po yan pagdating sa korte. Ibigay mo na para magkaroon ka ng kapayapaan. Ako, ang gusto ko lang, magkaroon ka ng peace of mind, magkaroon ka ng kapayapaan sa sarili mo. Alam mo, mahanap mo pa yan eh. Yung nawala sa'yo, yung pera, mahanap mo yan. At sa ngayon, hindi ka naman sabihin nating walang-wala kasi alam ko marami naman ang ipon mo at maganda naman ang takbo ng channel mo at yung channel ng anak mo. Normal yan, no? So, lesson learned, no? Ano ba ang makukuha nating aral dito sa nangyari kay Dr. Lab? Ano po ang makukuha aral? Simpleng-simple. Huwag ho kayong magtiwala doon sa taong magbibigay sa inyo ng ganito. Huwag ho kayo guys, no? Iwasan po natin. Siguro kung magbigay, tanggapin, pero ibigay nyo rin sa iba. Huwag nyo pong tanggapin guys na gawin ninyo na kayo na ang beneficiary. Huwag. Yun nga ang sinasabi ni Kuya Bal na ano yan, kayo na vlogger, kayo pa beneficiary. Pangit yun. Kung magbigay, tanggapin, pero ipasa mo doon sa mga mahihirap. Huwag mong ipakita sa sponsor mo na ang binigay niya, ikaw ang nakinabang. At ang pinakamainam talaga dyan, kung magpagawa ka ng sarili mo, dapat wala po talagang ambag ang sponsor. Huwag niyo pong i-vlog. Ako, ang advice ko, sa totoo lang, real talk ako, huwag niyong i-vlog. Huwag niyong ipakita. Kasi hindi po lahat ng tao positibo ang tingin nila dahil sa ginagawa, dahil binablog mo araw-araw yung bahay mo, pinapakita mo ganito. Huwag ho. Yung iba, negatibo ang tingin nila eh. Sasabihin nila, pinapakita kasi nanlilimos, nagpapalimos. Sabi nga ng nakausap ko, sa salitang mayaman, sponsor. Ang sabi niya, naku bro Bobby, sa salitang mayaman, ang tawag niyan sponsor. Sabi ko, bakit? Pero alam mo, sa salita na katulad daming mga hikahos, ang tawag dyan, limos. Sabi ko, sakit mo naman magsalita. Oo, sabi niya, limos yan. Tinatanggap mo yung bigay nila eh. O, kasi nga mahirap kami, ang tawag yan limos. Pero pag mayaman ka, tawag yan sponsor.
So para maiwasan na rin talaga guys na makaranas kayo ng ganito. Kagaya nung kay Dr. Lab, ito para sa lahat. No, wala po tayong tinitira dito, wala tayong binabanggit, wala po tayong pinaparinggan, wala tayong pangalang sinasabihan. General po ito, wag po kayong tumanggap na galing sa sponsor, lalo na po kung kayo ang makikinabang. Kasi ho, hindi naman habang buhay kayo ay good. Hindi habang buhay kayo lagi hong nasa kasiyahan. Pagdating ng araw na hindi na kayo magkakasundo, sigurado ako yung mga sponsor ninyo may mga ano yan, may mga listahan yan. Nililista nila yan. January 5 nagbigay ako pambubong. Ngayon January 10 nagbigay akong ganito. Pagdating ng araw na pag hindi na kayo nagkakasundo, isusumbat sa'yo lahat, may listahan sila. Anong nangyari? Kasi nagtiwala ka ng gusto. Ako guys, huwag ka magtiwala sa taong hindi naman talaga guys, totoong-totoo. Siguro pwede yan, no? Magbigay sa sayo. O ito. Pero huwag mong gamitin mo na ikaw ang gagamit doon sa binigay niya. Gamitin mo yun para sa iba, para pag sinumbatan ka niya, ituro mo. Nandoon po yung binigay mo. Nandoon po binigay ko sa taong ito. Para pag sumbatan ka niya, kung gusto mong kunin mo sa kanya. Wala mang napunta sa akin. Ako'y naging daan lang. Ganun po dapat. No? So, listen, learn. No? Malaki po ang matututunan natin dito sa nangyari sa buhay ni Dr. Lab. Mga kababayan, mga kapatid. Malaki po. Sa totoo lang, malaki po ang ating matututunan sa nangyayaring ito kay Dr. Lab. So yun lamang po guys ang aking maiksing reaction. Sa mga viewers po, guys, mag-comment kayo dyan. No? Advice, no? Payo ninyo kay Dr. Lab. No? Bilang isang kalingap na dumaranas ng matinding pagsubok sa ngayon. No? Mahirap. Humagulol na nga si Dr. Lab sa iyak eh. Dahil nasasaktan yung mama. Nako. So okay lang sana kung ang pabahay mo halagang 20 mil. Kasi pwede mong bayaran. O magkano ba yung pabahay? Binigay mong pabahay ko? O 20 mil. O yan, balik ko yung 20 mil. Pero kung million yan, saan mo kukunin yung million? Nako Dok. Kung nagpabahay ka na noon pa, nagpagawa ka ng sarili mong bahay, dapat tapos na. Salamat po guys. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.